Meron akong powerful prayer or malupit na technique para makapunta tayo sa ideal work na hinahanap natin. Lalo na, ito ay bagay na bagay doon sa mga nagjo-job hunting, sa mga naghahanap pa ng trabaho or nag-a-apply. Konting background muna, kasi graduate po ako ng education. So, nagturo po ako, pero unfortunately, medyo nahirapan ako sa pagtuturo. Kasi alam mo naman, pag teacher, di ba, ang dami niyang trabaho. Kahit umuwi ka na sa bahay, nako, tambak pa rin yung trabaho mo. You need to prepare visual aids, ganyan, or lessons para sa pagtuturo mo kinabukasan. At saka yun lang, friends, mag-check ka ng notebook. Kung ilang section yan, di ba, friends? Nako, it consumes so much of your time. Mga quizzes, mga exams, kailangan mong i-check, lahat-lahat, at basta, mga exams pa na kailangan mong i-prepare. Ngayon, meron ako kasing kaibigan na office girl siya. Medyo naingit ako sa kanya kasi pag uwi niya ng bahay, ay wala na siyang gagawin. Parang wala na siyang trabaho dala-dala sa bahay. And very free siya pag Saturday and Sunday. Di ba pag teacher, kailangan nagtatrabaho ko pa rin pag Saturday and Sunday kasi you need to prepare lessons para sa Monday or sa susunod na linggo. Naisip ko, ano kaya? Mag-try kaya ako maging office girl or basta sa mag-opisina na lang ako para pag uwi ko wala na akong gagawin. Kaya nag-try ako mag-apply ng, ang lakas pa ng loob ko, accounting staff. Okay? So, wala naman akong background sa accounting. Pero may nakita kasi akong ads na basta 4-year course graduate ka, okay na yun kahit wala kang experience. So, nako, ang lakas-lakas ng loob ng lola nyo. So, sige, nag-try ako. Pero friends, bago ako nag-apply doon, may iba pa akong in-examan na mga ano din sila, office din, sa office ka rin mag-work, clerical works. Kada mag-e-exam ako, friends, ang prayer ko nun ganito. Lord, kapag hindi po ito yung kaloob mong company sa akin na papasukan ko, wag na po ako makapasa. Yun, sabi ko, Lord, wag na lang po ako makapasa kung hindi po ito yung kaloob mo na company para sa akin. Lord, dali niyo po ako or i-lead niyo po ako sa company kung saan niyo po ako gustong magtrabaho at i-prosper at pagpalain. Ganun. So, kung saan po ako i-prosper, Lord, dali niyo po ako doon. So, yun ang lagi kong prayer. Tapos, friends, alam niyo ba, napunta ako sa company na super talagang hindi ko akalain na madedirect ako sa president, sa may-ari mismo ng company. O diba, nakakagulat kasi wala naman akong experience sa accounting, pero tinanggap ako ganun at pinag-exam ako, na perfect ko pa yung exam. Tapos syempre dahil teacher tayo, medyo nakakapag-explain ako kapag may mga questions siya. So siguro kahit pa paano, talagang good grades naman ako nun. So naipasa ko siya. And then, yung trabaho ko na yun, although accounting siya, sa umpisa nahirapan ako, friends. Syempre, hindi ako familiar sa mga accounting terms. Pero may prayer ako noon na sabi ko, Lord, ikaw po ang may-ari ng lahat ng talino sa mundo. Lahat ng katalinuhan ay galing sa iyo. Kayang-kaya niyo po akong turuan dito sa trabaho ko para matutunan ko siya, para maalaman ko siya. No, kahit hindi ako graduate ng accounting, kahit hindi ako nag-commerce or anything about accountancy, kaya-kaya niyo po akong turuan. Yes, alam niyo ba, in 1 month lang ako, sa awa ng Diyos, sa himala ni Lord, natutunan ko kung paano mag-bookkeeping. Basta yung mga accounting, clerical na mga trabaho ay natutunan ng lola niyo. Kaya super thank you talaga kay Lord. Wala talagang imposible kay Lord, friends. So, ang ibig ko lang sabihin dito, friends, sa lahat ng gagawin niyo kapag kayo ay nag-a-apply or nag-iisip ng anything decision, kailangan i-consulta natin kay Lord. At huwag natin ipilit yung gusto natin. Friends, may gusto tayo, di ba? Huwag nating ipilit yun na, dapat ganito. Yung ikaw yung magdidikta pag nagpe-pray ka. Kasi friends, ang understanding natin bilang human ay limited lang. Hindi natin alam yung future. Hindi natin alam yung lahat ng angles ng sitwasyon. Kaya, i-surrender natin lahat kayo. Yung normal prayer na sasabihin natin kung ano yung gusto natin. Lord, ito po yung gusto ko. Nawa, matanggap ako. Pero, Lord, ang kalooban niyo po ang mangyari. Ang kalooban niyo po, huwag niyo pasinin yung decision ko. Basta kayo po yung masunod. Ganun. Talagang total surrender. Kasi, pag ginawa po natin yun, nako, si God, alam niya yung future, alam niya yung lahat ng angle sa buhay natin, alam niya lahat ng proseso, alam niya kung mapapahamak tayo. Kaya, pag in-entrust natin lahat yun sa Kanya, ay nako, alam mo, magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng, yung parang panatag ang kalooban mo na may tiwala ka, 100% kay Lord na hindi ka niya pababayaan, susuportahan ka niya. Mahirapan ka man sa umpisa, pero alam mo na siya pa rin ang magsusupply sa'yo ng wisdom, ng katalinuhan, ng good health, ng kalakasan, ng diskarte, mga strategies para mapagtagumpayan mo yan. O kaya friends, ang secret sa pagdidesisyon sa buhay ay isurrender, ipagkatiwala natin lahat kay God.